Linis tayo ng tangke guys ng Suzuki Multicab. Parang merong tubig ang tangke. Itong ating Suzuki Multicab F6A. Dahil pupugak-pugak, nilinis ko yung karburador, ganun pa din. So gagawin natin ay tanggalin natin yan, bababa natin. Tanggalin natin yung mga clamp hose. Yan, tapos 4 na tornilyo. Ito. Ayan. Isa. Dalawa. Isa, dalawa. At ganoon din sa kabila. Tanggalin ko lang muna ito guys. Plate holder. Para may access tayo. Tinanggal ko yung spring. May spring yan guys dito. Tapos dalawang bolt lang naman yan. Yan. Naka dito. Yan, 10mm. Ito, huwag nyo kakalimutan, tanggalin nyo itong connector na ito para sa fuel indicator doon sa dashboard. Yan, hugutin nyo lang guys. Yan, hugutin nyo lang. Yan. Yan. Twist natin konti. Yan. Ay guys, 12mm. Counterclockwise. Yan. Dalawa dito, tsaka dalawa rin sa kabila. So ganyan lang guys. Mamaya bababa natin. Hey guys, nababa ko na. Medyo mahirap pagtanggal ng mga fittings tsaka yung mga bolt nya kasi kinalawang na. Kaya medyo tiyagaan pagtatanggal ng 4 na bolt. Ayan, tapos baba nyo dito, bababa dito kukunin sa ilalim. So ayan na. Ngayon paano natin lilinisin yan? Makuha natin lahat ng tubig sa loob ng tangke. Ayan, pero guys hindi, pantaklob ko yan dyan mga butas para lilinisin muna natin yan para hindi pumasok yung alikabok sa loob. Ayan guys, listen, linisin natin tapos babrush sa tubig. Tapos babrushin natin. Ayan, ayaw dumaan guys sa in. Dito ako lang pinadaan. Ayan, dumi oh. Ayan guys, nalinis na natin. At pinainitan na rin natin siya sa araw nang nakabukas ito para mag-evaporate. Maghapon siya nakabilad sa araw. So assume natin na wala ng tubig sa loob. So install na natin. Yan, kung mag-isa lang kayo guys, kailangan nyo gumamit ang jack. Yan. Kasi kung mag-isa lang kayo, mahirap. Medyo mabigat din yung tangke. Yan, para lang maiangat nyo, kailangan ng jack. Kung mag-isa lang kayo, yan, higpitan lang natin. Tapos ibabalik ulit natin yung mga hose. Yan, tapos lagyan natin ng fresh na gasolina. Then testing tayo. Okay na. Balik natin. Balik lang natin sa dating pwesto. Ayan. Tapos dito ayan. Tapos ito dahan-dahan guys baka mapunggal yung pagkakahinang yan, kaya slowly lang. Huwag kayong gagaya sa akin na clumsy. Ayan.
Guys, huwag nyo kalilimutan yung sa ating float. Linisin na rin natin yung terminal. Kung miliha kayo, lihahin yan. Tapos ito, sundot-sundutin ng kung ano para matanggal yung corrosion. Para sigurado lang tayong total na ibaba na rin lang natin. Dilinisin na natin. Tapos yun sa fuel pump. Yan. Tapos gasolina na lang. Testing tayo. Pinakuha natin gasolina sa kanya. Marami pa naman to. Sayang din. So naka-settle siya dyan ng magdamag. Diba ang water is mabigat. So nag-settle na siguro yan sa ilalim. Dito tayo kukuha sa ibabaw. Gamit tayo ng hose. Try natin. Okay guys. Salin tayo. Sa ibabaw lang tayo kukuha. Ayan. So yan guys. Nilagay natin sa bote para malaman natin kung may tubig. Wala naman siyang tubig guys. Yun meron. Iba kulay niya. Pag nag-settle pa yan. Tsaka malamig o nagpapawis. Ayan iba kulay niya kumpara dito. Diba? May tubig to. Ayan guys may tubig ang tangke. Ayan, yan ang nasisip-sip niya kaya nagpupugak-pugak tapos naglo-low power. Ayan. Balik na natin sa tangke. Sayang din, magkano ba per litro ngayon? 56 dito sa amin. Tapos testing tayo guys. Sana okay na. Start natin guys. Papuntahin muna natin ang gasolina. Oh. Ayos na. Ayan lang. Ayos na. Talagang may tubig nga lang pala yung tangke.